nandito nga tayo ngayon dahil nga pauwi na nga tayo pero nga hindi nga ako uuwi kaagad sa bahay dahil dediretso nga ako sa pwesto. Nung nakaraan nga, nung natatandaan nyo, nung pagka-uwi ko nga ng school, dumiretso nga ako ng palengke dahil nga bumili ng mangga. Ngayon naman, pumunta naman ako ng pwesto para naman kumuha ng pusit at gumawa ng calamares. O diba, pa-level up na naman ang craving si John Lloyd. So guys, nandito kami ngayon sa dito kami dumaan sa likod kasama ko yung kapatid ko, si RJ. Nandun siya kasi sa pwesto tapos uwi na ako ng bahay kaya sinama ko na siya. Update nga po pala guys, nandito na nga po pala tayo sa bahay kaya naman gagawin na natin ang gustong-gusto kong calamares. So una, syempre, humingi ako sa nanay ko ng calamares. Ay, calamares, pusit. Syempre lang ang calamares, gagawin mong isda. Ayan o. Lalagyan na natin siya dito sa, first time kong gumawa ng calamares. Oh my God, paano ito ang hawakan mga be? Ayan. Nanonood naman ako ng mga tutorial kung paano gumawa na ito. Wait lang, manonood muna ako kung paano gumawa. So guys, nandito tayo ngayon dahil hindi pa tayo natapos. Kakaan natin, inabot na tayo dito ng siyam-siyam. Oo, kanina pa tayo dito umaga. O ngayon, gabi na. Parang natapos. Parang ang hirap kasi maglinis ng pusit. Kasi bago-baguhan pa lang ako. Tsaka first time ko lang maglinis ng pusit. Kaya medyo wala pa akong idea. Kaya mga research muna ako kung paano ba ang tamang paglinis ng pusit. So guys, huwag niyo akong i-judge kasi first time pa lang ako kasi bago-baguhan pa lang talaga. Kaya dapat talaga, ayan, tutulungan tayo. Hindi mag-judge siya. Ako i-judge siya. So, ito na siya guys. Ilan na yung nagawa ko? Dalawa na. So, ito na yung pangatlo. Mahugasan mo na natin. Ito lang kung tama bang ginagawa ko. Dito na yung mga medyo matigas lang siya pag hinihiwa ko. Pero, tama ba itong ginagawa ko? Guys, alam niyo ba? Tama rin ba yung madulas-dulas yung loob niya? Madulas yung loob niya. Ito guys, madulas dito sa part na to. Pero, I think okay na yan. Baka pag tinanggal na natin lahat, wala nang matira. Ayan, calamares ay crispy fry na lang ang matira. Actually, ito naman yung mga nagagawa ko. Kanina pa ako dito pero wala pa ako natatapos. Hirap talaga. Para sa akin, yes, mahirap mag-ano ng pusit. Pero pag natutunan mo naman na, alam mo naman na hindi kayo mag-research pag natutunan mo na. Ako kasi, baguhan pa lang ako kaya kailangan ko pa ng research. Kailangan ko pang tumingin sa social media. Ganun. Okay na ba to guys? Okay na yan? Baka malakas pag hindi yun ayos. Basta nahugas ako naman yan guys. Tignan natin kung magiging perfect mo yung pagkakagawa ko dito. Although pa pala ko kayo mamaya. Parang papasabak tayo sa giyera. Dito nga sa mga part na to guys, dahan-dahan na nga ako at medyo kinakabahan na nga rin din ako kasi nga napanood ko nga talaga na sinabi nga nila na bawal nga daw maputok yung tinta. Kaya naman, susunod talaga ako sa mga sinasabi ng mga napapanood ko. Paano ba naman kasi baka nga malason ako dito at lalo at first time ko nga lang talagang magganito. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa aking nanay na gusto ko nga din gumawa ng calamares kaso nga lang hindi nga talaga natutuloy. Paano ba naman kasi palagi nga talaga ako dinadatnan ng kapag kabisi ko. Kaya naman tinaimingan ko nga talaga ang paggawa ko ng calamares ngayon na pag-uwi ko nga galing ng school. Sakto na nga din lang dahil nga ito na nga din ang aking merienda ngayon. Kaya for the tsaga na nga lang talaga para nga matikman na nga natin ang calamares sa sarili kong gawa. Ay naku guys, sobra. I promise talaga na inaabot nga talaga ako ng siyam-siyam dito sa pag-aayos at paglilinis ng pusit. Swerte nga itong pusit na to. Paano ba naman kasi ang gentle nga lang talaga ng paglinis ko dito sa pusit tapos nga ang soft lang ng kamay ko. Nung pagtapos ko ang malinisan ng mga pusit, nilamas-lamas ko nga ito sa asin para naman matanggal ang lansa. Diyos ko Marimar, parang ako dito nagtataboy ng mga aswang. Paano ba naman kasi ang dami talaga nang nilalagay kong asin. Ay nako, sobrang OA. So ngayon naman, breadings naman ang ating gagawin. Eto mga pusit nga, transfer ko nga lang dito sa isa pang mangkok. O diba guys, kung nakita nyo nga yung asin na nilagay ko, parang nga talaga ako nagtataboy ng mga aswang. Grabe talaga ng pagkarami naman ang asin mo, be. Nung pagkatapos ko nga guys sa maglagay ng asin sa calamares, syempre naman sinunod ko nga ang paminta ditong duro. Ulitin ko nga lang talaga guys, wag nyo nga akong i-judge dahil nga first time ko nga lang talaga gumawa ng mga calamari. Maglalagay nga din sana ako guys ng onion powder kaso nga lang tumigas na pala yung aming onion powder sa sobrang hindi na namin nagagamit. Bakit kung kailan naman gagamitin namin saka naman hindi nagpagamit tapos kung hindi namin gagamitin saka naman magpapagamit. Nakita ko nga na naglagay nga din sila ng patis kaya nga tinulad ko na nga lang din. Total nga first time ko nga ang gumawa. Nung matapos ko nga magawa yung breading, sinalo-halo ko na nga dito sa calamares para naman kumapit nga talaga yung mga lasa. Binabad ko nga lang po pala yun ng mga ilang minuto at susunod nga po
po pala natin itong crispy fry. Dinalawa ko na nga lang po pala dito guys yung paglagay ng crispy fry. Baka nga kasi kulangin pag isa lang. Dahil nga medyo gusto ko ang manghang, maglalagay nga tayo dito ng onting-onting chili powder. Bigla nga po pala naubos yung gasol namin guys, kaya hindi na nga talaga ako nagdalawang isip at dito nga lang po pala ako sa may butane na magluluto. Noong una nga, kinabahan nga ako kasi nga akala ko nga talaga hindi na nga matutuloy, gawa nga nang naubusan kami ng gasol bigla-biglaan, pero may lifesaver kaming butane dito. Nung nagsimula na nga uminit yung mantika, hindi na nga din ako nagdalawang isip para nga gawin na nga ito at magprito na rin ng calamares. Should I say, mag-coating nga pala guys? Nang matapos ko nga mag-coating, syempre nilagay ko na nga dito directly etong calamares natin dito sa mainit na pan. Tuloy-tuloy na nga lang talaga na proseso yan guys hanggang sa matapos na nga ang ating calamares. Dito nga sa mga part na to guys, iniisip ko nga talaga na sana nga talaga ma-perfect ko nga tong calamares na to. First time ko na nga lang talaga magluluto ng calamares, epic fail pang sakit nun. Dito nga guys, medyo nasisiya na nga ako dahil nga naaamoy ko na nga talaga ang amoy ng calamares habang niluluto, kaya nga nagkakaroon na nga talaga ako ng tamang lakas ng loob para nga magtiwala sa sarili ko na kaya kong gawa ng calamares. Nga guys, andito na nga tayo. Ito na nga ang finished product. Hindi ko na siya binidyohan nung pagluto ko kasi nga ninalobat ako kaya hindi ko na binidyohan. So, alam nyo ba, sobrang dami kong pinagdaanan para lang makuha to. Ang dami kong paglilinis, sobrang dami talagang parang hindi ka dito. So, kakain na tayo. Tapos meron pala ako ditong suka. Suka yan. And mag-test na tayo. Hindi ko pa siya kinain simula nung niluto ko siya. Hindi ako tumigim. So, ito. First bite. Sasawsaw muna natin sa suka. So, 1, 2, 3, go. Sana walang mali. Sana walang mali sa ginawa ko. So, let's go. Ang sarap! Tapos parang maalat naman to. So, medyo maalat siya. Parang nasobrahan ko ata ng asin. Pero okay na. Tapos medyo may maanghang siya kasi nilagyan ko ng chili powder. Yes, ang sarap. Wala mali sa ginawa ko. Perfect. So ngayon naman, ito-try natin yung galamay. Ito yung galamay guys, oh. Hindi na lang ko na perfect ko din yung galamay, pero parang okay na rin. So ititikman din natin yung galamay kung na-perfect ko nga ba. 1, 2, 3, go. Init. Perfect din! Kaso hindi siya ganun kalambot, pero okay na! Init! So, ayan nga pala yan guys. Ayun o. Calamares for the go! Yan. Perfect.